Okay, magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw muli. Ako si Jolay Mipicopy at ang isa sa inyong guro ngayong araw na ito. Kasama ko si Louis J.T. Compok, and we are your demo presenters for this day. Nagagala kaming magkita kayo ngayon. Pero bago ang lahat, gusto kong ihanda ang inyong sarili at ilabas ang inyong cellphone dahil gagamitin natin yan sa ating mga aktibidad mamaya. Pero bago ang lahat, magkakaroon muna tayo ng pagtatala ng mga lumiban sa klase. Meron bang lumiban sa inyo? Mabuti naman kung ganoon kung wala. Ngayon, naalala nyo pa ba kung ano ang ating mga huling na talakay? Magaling at naalala nyo pa. Handang-handa na kayo sa panibagong tatalakayin natin ngayon. Ngayon, magkakaroon muna tayo ng dalawang aktibidad para bago simulan ng ating tatalakayin. Ang aktibidad na ito ay tinatawag na 100 pesos canteen challenge. Ang gagawin nyo lang ay click itong Google Form at lalabas ang mga pagkain na mula sa menu ng canteen at pipili kayo kung ano ang inyong kaya at gustong bilhin na hindi lalampas sa 100 pesos. Gagawin nyo ito sa loob lamang ng 5 minuto. Okay, time's up. Ngayon, titingnan natin kung kung ilan ang gustong bumili sa mga pagkain na mula sa kantin. Unang katanungan, ilang prasong turon ang kaya at gusto mong bilhin sa presyong 20 pesos? 62.5% ang gustong bumili ng isa lamang. Bakit nga kaya? Sa kwek-kwek na nagkakahalagang 25 pesos, may 50% na isa ang gustong bumili, 33.3% ang gustong bumili ng dalawa, at 16.7% ang gustong bumili ang ayaw bumili. Ang siomai naman ay nagkakahalaga ng 30 pesos. 100% ay isa lamang ang gustong bilhin. Ito naman ang ice candy na nagkakahalaga ng 10 pesos. 50% ay gustong bumili ng 5. So napakarami. 50% sa inyo gustong bumili ng ice candy. Bakit? 50% sa inyo gustong bumili ng ice candy sa halagang 10 pesos. Sa milk tea na naman ay 66.7% ang ayaw bumili ng milk tea sa halagang 50 pesos. Ano ang mga naging batayan nyo sa pagpili ng mga pagkain sa kantin? Magaling! Ano naman ang napansin niyo sa bilang ng mga gustong bumili habang bumababa ang presyo? Halimbawa na lang ng ice candy. Mahusay! Tumataas ang presyo, bumababa ang mga bumibili. At kapag bumababa naman ang presyo, dumadami ang mga bumibili. Ngayon, para sa ating ikalawang aktibidad ay manonood tayo ng video kung saan ito ay konektado sa ating tatalakayin mamaya. Kaya gusto kong makinig kayo dahil magtatanong ako sa huli. Ay nako, may isda daw sa ref. 3 kilo ngayon eh. Dinamihan ko na kasi ang mura. 100 bawat kilo, kaya dinamihan ko na. Pagluto ka lang dyan. Anong ulam? Nagluto ako ng isda doon. Hati-hati lang kayo ng kapatid mo. 1 kilo lang kasi yung binili ko kasi nagmahal na sila Aling Nina. 300 na per kilo. Oh no! Alright. Nakinig ba kayo ng mabuti sa video at nanood ba kayo ng maigi? Ngayon ako'y magtatanong sa inyo. Ano ang inyong napansin sa pinanood ng video? Magaling. Paano nakaka-apekto sa pagdidesisyon ng pamilyang Pilipino ang pagtaas-baba ng presyo? Nakaka-apekto ba ito? Huwag kayong mag-alala kung hindi nyo pa masagot dahil sasagutin natin yan sa ating tatalakayin mamaya. Handa na ba kayo? Ang ating tatalakayin ngayon ay may idea ba kayo? Ang tatalakayin natin ngayon ay ang konsepto ng demand. Babasahin muna natin kung ano ang ating mga inaasahang gagawin at layunin sa ating tatalakayin. Unang layunin, na ipaliliwanag ang kahulugan ng demand at ang epekto ng pagbabagong presyo. Pangalawa, na isabubuhay ang konsepto ng demand sa pamamagitan ng pagsagot ng mga katanungan sa quiz is. At panghuli, na kabubuo ng maikling vlog tungkol sa presyo at demand ng produkto sa inyong kantin. Handa na ba kayo? Ibibigay ko ng diskusyon kay Sir Compok. Makinig kayo ng mabuti. Ano nga ba ang demand? Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mga consumer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Okay?
Naintindihan nyo ba ang ano ang demand? Mahusay. Ngayon, dako naman tayo sa batas ng demand. Ano nga ba ang batas ng demand? Ang batas ng demand ay inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded ng isang produkto. For example, kung tataas ang presyo ng isang produkto, bababa naman ang demand nito. Kung tataas naman ang demand, bababa na naman ang presyo nito. Naintindihan nyo ba? Mahusay. Naintindihan nyo. Ako naman tayo sa ceteris paribus. Kapag sinabi natin ceteris paribus, ito ay pinagpapalagay na ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded, habang ang ibang salik ay hindi nakakaapekto sa pagbabago nito. So, kapag sinabi natin ceteris paribus, no, ang presyo raw lamang nito ang makakapagbabago sa demand ng produkto. For example, kapag magbabago ang presyo ng isang gulay, tataas ay bababa ang demand nito or tataas. Ganyan lang. Tapos, dako na naman tayo sa substitution effect. Kapag sinabi natin substitution effect, ang mamimili ay naghahanap ng kapalit na mas mura kapag ang presyo ng isang produkto ay tumaas. For example, kapag bibili ka ng magic syrup sa isang tindahan, ang hahanapin mong alternative nito ay yung Ajinomoto. Dahil mas mura ang Ajinomoto kaysa sa magic syrup. Naintindihan nyo ba ang substitution effect? Mahusay, naintindihan nyo ang substitution effect. Ngayon, dako na naman tayo sa income effect. Mas mataas ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo ng isang produkto. So, kapag mababa raw ang presyo ng isang produkto, mas merong posibilidad na madami kang kikitain dito. For example, kapag bababa ang mga presyo ng gulay, marami ang bibili nito, kaya mas madami kang kikitain. Naintindihan nyo ba kung ano ang income effect? Mahusay, naintindihan nyo. Dako na naman tayo sa demand schedule. Kapag sinabing demand schedule, talaan kung saan maipakikita ang kayang bilhin o kayang tangkilikin ng isang consumer sa iba't ibang halaga. For example, kapag ang presyo ng isang gulay ay nasa 50 pesos, ang bibili lang nito ay nasa mga 5. Katulad ng nandito sa chart. Kapag ang presyo naman ay magiging 25 pesos lang, nasa mga 10 lang ang bibili. Kapag ang presyo naman ay bababa hanggang sa 10, ang mamimili na naman ay dadami. Naintindihan nyo ba ang demand schedule? Dako na naman tayo dito sa demand curve. Kapag sinabing demand curve, ito ay isang grafikong nagpakikita ng hindi tuwirang relasyon ng dami ng handang kayang bilhin produkto at presyo. Okay? Gaya ng example ko dito sa PPT. Naintindihan nyo ba ang demand curve? Mahusay. At yan lang muna nagtatapos ang ating tatalakayin ngayong araw, no? So, maraming salamat sa pakikinig. Thank you! Okay. Nakinig ba kayo sa diskusyon ni Sir Compo? Magaling. Ngayon, naghanda ako ng isang kanta para mas maintindihan nyo pa kung ano ang konsepto ng demand. Handa na ba kayo? Pag presyo'y bumaba, demand ay tataas. Lahat gustong bilhin, walang pipigil sa atin. Pero pag tumaas, demand ay baba. Ceteris paribus ang may gawa. Kung di na kaya, hahanap ng iba. Substitution effect, mas mura bumili na. Kapag mas mataas ang kinikita, income effect yan, mas maraming sobra. Sa demand schedule, kita ay tanaw. Mas mura, mas dami ang kayang bilhin. Demand curve natin, pababa ang galaw. Presyo at demand, magkaugnayan. Presyong taas, demand ay baba. Presyong baba, demand sumisipa. Ganyan talaga ating tandaan. Batas ng demand, huwag kalimutan. Pag presyo'y bumaba, demand ay tataas. Lahat gustong bilhin, walang pipigil sa atin. Pero pag tumaas, demand ay bababa. Ceteris paribus ang may gawa.
Alright, I believe kayang-kaya nyo nang sagutin ang ating mga aktibidad ngayon. So let's proceed to our quizzes assessment. So just click this link and scan the QR code to access the short quiz. I will give you 5 minutes to answer the following questions. Good luck! Binabati ko kayo dahil natapos nyo na ang quizzes assessment. Now let's proceed to our 1-minute vlog. Hatiin ko kayo sa 4 na grupo at bawat grupo ay gagamit ng cellphone upang gumawa ng isang 1-minute vlog. Nasasagot sa tanong na, anong produkto sa kantin ang tumataas ang demand kapag bumababa ang presyo? Siguradihing magamit sa inyong vlog ang sa mga salitang demand, presyo, epekto, at produkto. Maaari nyo itong i-record ng direkta o kaya ay gumamit ng iba't ibang platform para sa gawaing ito. Ipasa ang inyong output sa susunod na ating pagkikita sa pamamagitan ng AirDrop, Flash Drive, o kaya ay Google Drive. Nagkakaintindihan ba tayo? Magaling! Para naman sa inyong pamantayan, nandito ang rubrics, nilalaman 10 puntos, pagkaugnay 10 puntos, pagkabuo 5 puntos, kabuuan ng 25 puntos. Para naman sa inyong takdang aralin, gagamit kayo ng Canva, PowerPoint at kahit anong multimedia platform para gumawa ng isang infographic tungkol sa mga salik na nakakaapekto sa demand. Ipakita sa infographic ang 5 salik at sa bawat isa ay magbigay ng maikling paliwanag o isang halimbawa at larawan o icon na tumutugma rito. Siguradihing malinaw, maayos at makulay ang pagkakagawa ng inyong infographic. Ipasa ito sa susunod na klase via Google Drive, Messenger, Flash Drive, or AirDrop. Ayan, nagkakaintindihan ba tayo? Inaasahan kong may natutunan kayo ngayon ang araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!